Hindi ko alam kung healthy kainin yung snow, pero tinikman ko siya. Lalo siyang tubig. Sa Boracay sa Station Zero, dahil isolated siya at peaceful, ganyan. At ayan, natigan nyo, napakaganda. Napakatahimik at wala kayong makikita mga tao. Every time na pumapasok ako sa mga mosque, laging well-ventilated. Opa! Opa! Grabe marunong mag-Tagalog yung mga tao dito, yung mga vendors. Opa! First time ko makakita nito in person, so let's go! Wow! Tignan nyo guys, ang laki! Ayan guys, welcome to Pattaya! Little wave na ininom namin. Ewan ko doon, sanay ako kahit maka 2 cups ako o maka... Pwede nyo tayo paikot guys, para mas bumilis. Let's go! So i-check nyo lang yung Instagram account ko dahil nag-post ako na ng photo ko na dito ako nag-picture, ito yung background. Tapos malalasahan mo yung halo na na salted caramel. Number 96 to Ito palang mga to is very helpful yan, lalo na kapag ka naglilindol-lindulan dito. Sinama ko lang kayo sa pagpapaikot. Gawin nyo to pag nagpunta kayo dito. Medyo mabaho naman kasi talaga siya guys. Di ba sinasabi ko din sa inyo sa previous vlog? Mabanto talaga. Pero ewan ko ba, ang weird niya pero type ko. Ay, Sanchay. Ikaw ang may pagmamayari na to. Sa lahat ng mga ganito ikaw na lang ang nasira. Tignan nyo, gumagalaw na siya guys. That's so cool. Kadalasan yung mga pagkain dito, merong tawag doon dahon ng saging na nakapatong. I mean, doon nakapatong yung food. Ayun, napaka-aliwalas. Lalo na kapag ganitong tirik ang araw. May nag-check-in na tayo. Dito na tayo sa check-in counter. And it's already 8:30 almost p.m. Wala tayong kakain. Thank you so much for that. Dito daw is puro wholesale lang. Like wholesale lang na tuna ang pwede nyo mabili. Dito sana sa area na to maganda din oh. Kaya lang hindi na ako dyan mag-picture dahil napagod na ako sa copy picture. Okay, so tikman na natin. Hello guys! I'm back again with another video at nabasa niyo naman po sa title, kakaibang vlog po ito dahil ito po so far ang ating vlog na kung saan i-review natin lahat ng mga naging trips natin ngayong 2024 and sasagutin ko dito yung mga questions, mga travel related questions and ibibigay ko sa inyo yung rankings ko, like for example kung ano yung top 3 most expensive trip natin, yung ating most affordable destination ngayong 2024, kung ano yung top 3 destinations natin sa na kung saan may best food, countries na best para sa shopping, and most favorite trip ko ngayong taon, okay? And aside from that, meron po ako sa inyong ipapag-giveaway dito po sa vlog na to. As pasasalamat po sa inyong lahat. And aside from that then is gusto ko pong i-share sa inyo dito sa vlog na to yung mismong next travel series natin na kung saan hindi ko sasabihin kung dito sa unahang part, sa gitnang part, or sa dulong part yan na i-reveal, okay? So ngayon, magsimula na po tayo, okay? So abangan nyo yan kung gusto nyo makita. And tapusin nyo itong video na to. If ever, i-play nyo na lang na ganyan and pakinggan nyo na lang kung ano yung mga sasabihin natin. Kasi I'm sure na makakatulong to sa pagpaplano nyo din at some point kung gusto nyo malaman kung ano yung pinaka-safe na country, kung ano yung pinaka-nagustuhan kong country, ganyan. And yun, okay? So ngayon pa lang, gusto ko sabihin sa inyo na meron po tayo ditong paper, tapos meron tayong laptop dito in front of me. And gagamitin ko siya as cheat sheet para hindi tayo makakalimot ng mga tanong, okay, na mga dapat sabihin, okay? So, simulan po natin itong vlog na to sa pasasalamat, okay? So, ngayon, gusto ko pong sabihin sa inyo na maraming salamat po dahil kung hindi dahil sa inyo, kung hindi dahil sa pagpapanood nyo ng vlogs, kung hindi dahil sa pagsuporta nyo ng mga TikTok videos ko, ng mga YouTube vlogs, pagsuporta nyo sa Instagram sa akin, at sa pagpapanood nyo din ng mga ganap ko sa Facebook, ganyan, sa mga YouTube live, ayan, hindi po natin makakamit ang ating mga natamasang opportunities, blessings, awards ngayong taon. And aside from that, sa paggamit ng Klook code, nabanggit ko ba yun? Basta yan, ilalagay ko na dito sa screen. And yun po, maraming salamat. And wala kasi dito sa atin. Kasi nasa probinsya ako ngayon kasi itong December, inilaan natin sa pagre-rest, pagre-research, sa pagpaplano, ganyan. At yung mismong award kasi natin na nakuha sa Klook na i-share ko din sa inyo before ay nasa Maynila, dun sa tinutuluyan natin sa Maynila. Pero maraming salamat dahil nakuha po natin yung award na to. Ayan, ilalagay ko po
dito yung picture sa screen kung hindi dahil sa inyo, okay? Maraming salamat sa pagtanggap ng mga hotel vlogs, sa mga pagre-review natin ng vlogs, sa TikTok and dito sa YouTube. Kung hindi dahil sa inyo, hindi natin makukuha ang Top Hotel Creator of the Year. Maraming salamat din dahil nakuha din natin ang isang award din sa Singapore. And maraming salamat dahil nakuha din natin yung award sa World Traveler, okay? Maraming salamat po, okay? Ngayon, gusto ko sabihin sa inyo na talagang inisa-isa ko yung mga naging trips natin. Chinek ko at sinagutan ko nga yung mga tanong sa utak ko kung ano ba yung mga ganitong ganyan. At so far, alam niyo bang ngayong 2024, tayo po ay nagkaroon ng 32 trips. O, di ba? Madami-daming trips yon. Nagkaroon tayo ng 32 trips na mahahaba yan kasi alam niyo naman ako, kilala niyo ako, ayoko nagtitrip lang ng 3 days, 4 days, ganyan. Minsan, ganon, pero kadalasan mas mahaba, okay? So, ngayong 2024 ay nagkaroon po tayo ng 32 trips and we took 68 flights in total. O, di ba? Medyo madami-damit, nakakapagod tong 2024. Pero, hindi tayo nagrereklamo. Gusto ko lang i-share sa inyo yun. And maraming salamat, Lord, for the opportunities na binigay nyo. And, if ever, kung gusto nyo makita, kung gusto nyo ma-backtrack, kung gusto nyo ma-check kung ano yung mga IG stories natin, ganyan, kung ano yung mga naging ganaps natin, is i-follow nyo lang ako sa aking Instagram account. Ayan, yung mismong screenshot, ilalagay ko dito kasama yung mga IG highlights. I-scan nyo lang yan kasi lahat ng mga naging ganaps natin is nandyan. And I think makakatulong din yan sa inyo if ever kung kayo po ay magta-travel sa mga destinations na pinuntahan natin ngayong 2024. Okay? So, ngayon, i-review natin muna by month. By month muna yung mga naging trips natin ngayong 2024. And medyo mahaba-haba po itong vlog na to, no? Hindi po kayo makakakita dito na nagta-travel tayo sa labas kasi talagang sit-down vlog lang siya. And ngayon gusto kong share sa inyo na ngayong 2024 po, noong January, nagkaroon tayo ng 2 trips. So, January 5 to 9, ayan. Ayan po yung Boracay. Tapos, January 10 to 24 is Tokyo and Sapporo trip tayo. O, diba? Ayan. Tapos, nung February naman, nagkaroon tayo ng 3 trips. So, ipapakita ko po dito yung mismo mga trip natin. Ipa-plug ko na lang dito. So, yan. Nung March po ay nagkaroon tayo ng 1, 2, 3, 4 trips, pero kasama doon yung Davao. So, ayan, di ba napakadaming trips? Ang busy pala natin nung March. Tapos, ayan, hanggang April siya. Tayo, Hong Kong, Macau. Ayan, ilalagay ko dyan. Tapos, nag-Thailand tayo. Nag-Cebu tayo. Ayan. Then, nung May, is nagpunta tayo ng Vietnam, ng Cambodia, ng Japan. Tapos, nung June naman, ayan, ilalagay ko din dyan, is nagpunta naman tayo ng Malaysia, ng India, ng Nepal, at ng Taiwan ulit. Tapos, nung July naman, is nagpunta tayo sa Boracay, bumalik tayo ng Taiwan, then, nag-Thailand tayo, at nagpunta tayo sa Laos. Nung August, is nasa Laos tayo niyan. Tapos, nag-Bali, Indonesia tayo. Nung September, is nag-Hong Kong tayo, at nag-Singapore. Tapos, nung October, is ito yung first time natin nagpunta sa South Korea. And nung November is nag-Fukuoka, Japan tayo, nag-Hong Kong tayo, nag-Japan tayo. And dito pong November, ang pinaka-latest nating ganap ay noong nag-Hanoi and Sapa tayo. O, diba? Yan po ang mga naging trips natin in total. I mean, lahat ng yan. And medyo nakakapagod yan, pero lahat naman po yan ay in-enjoy natin. Ano po? And so far, super saya ko po sa lahat ng mga nangyaring trips na yan. At maraming salamat din sa pagtanggap nyo ng mga vlogs natin yan. Kasi nababasa ko po lahat ng comments nyo. Lately, itong December, yung mga comment nyo ngayong December, medyo hindi ko pa nababasa at unti-untiin kong replyin yan kasi medyo busy tayo ngayong December dahil umattend tayo sa mga holiday ganaps, ganyan. At yun po, ngayon, mag-proceed na tayo sa 40 questions na kinuha ko sa internet na kung saan ilalagay ko din dito sa mismong video description para if ever, kung gusto nyong tanungin yung sarili nyo, ay pwede nyo ding sagutin, okay? So, ngayon po, ang 40 questions ngayon is, number 1, what was the most expensive country you visited in 2024? Okay? So, ang sagot ko po dyan is Singapore. Okay? Bakit Singapore? Kasi parang for me, ang mahal sa Singapore in general, ang mahal ng pagkain, ang mahal ng accommodation, ang mahal ng kung magsha-shopping kayo. And I know, yung iba sa inyo iisipin, bakit hindi Japan, Ivan? Ba't hindi South Korea? Alam nyo, sa Japan makakakuha kayo ng murang accommodation. And maganda lang mag-shopping sa Japan kasi mura. Pero, in general, mas mahal po sa Singapore. Based sa personal experience ko. So, Singapore po, ang pinaka-namamahalan kong country na binisita natin ngayong 2024.
Number 2, which country felt the most laid back? Okay? Ang pinaka laid back po na country na ating pong na-visit ngayong taon ay Laos. Okay? Specifically yung Luang Prabang. Super laid back. Grabe, hinabol pa nga tayo ng aso doon, di ba? Super laid back talaga noon. And pinaka gusto ko yung Luang Prabang nung naglalakad-lakad tayo dyan. Yun ang pinaka gusto kong ganap na kung saan kapag kunyari gusto nyo na mag-inhale, exhale, Luang Prabang talaga. Tapos, next is, what was the best destination for food in 2024? Okay? So, itong tanong na to, basta isipin nyo na lang, ina-apply ko to sa mga naging trip natin ngayon. Ang pinaka, best destination for food ay Thailand and Taiwan. Alam niyo yan, napakahilig ko sa Thailand street food, tapos sa Taiwanese street food, specifically ang stinky tofu yan. Favorite natin yan. So, yun po. Tapos next, which city had the most vibrant nightlife? Actually, yung Boracay in general, kasi doon lang naman tayo nagpa-party, kasi hindi naman tayo nagpa-party minsan kapag nagso-solo travel tayo, di ba? Sa Boracay, meron tayong mga naging kasama, kaya nakapag-party tayo. Yun nga lang, hindi ko kadalasang nabablog yun, kasi kapag ka-party, parang yun na yung me time. So, Boracay, yung pinaka most vibrant nightlife. Pero I think kayang kalabanin ng Bali ang Boracay sa mga naging trips natin this year. Pero again, hindi tayo nagna-nightlife kapag ka-solo travel. Okay? Since solo travel tayo sa Bali nun. So, next question. What was the most underrated destination of the year? I think po Cambodia, yung most underrated. Kasi malapit lang siya sa Pilipinas. Kapag kunyari gusto niyo ng piso fare, pwede kayong magpunta muna ng Vietnam, then mag-travel kayo sa Cambodia, ganyan. Napaka-underrated niya. Maganda siya and mura pa. Ang mura din ng accommodation. Yun nga lang, super underrated talaga niya. Specifically, Siem Reap, tapos Phnom Penh. Yan po. Napaka-underrated nung lugar nang yan. And kung meron pang ibang country na pwede kong banggitin, parang I think India. Kaya lang kasi, I think India is not for everyone. Kasi merong mga may ayaw sa India pa din. Pero I think, gusto ko sabihin sa inyo, give India a chance. Okay? Bigyan yung pagkakataon yung India kapag meron po kayong budget na nailaan, merong malaki-laking budget at some point kasi medyo mahal ang airfare eh. Airfare ang nagpapamahal papuntang India pero underrated siya. Specifically, Jaipur, Agra, at saka New Delhi. Yan. Yan pong mga yan ang puntahan nyo po. Kasi talagang, grabe. Nung nag-India ako, the best. Yun ang isa sa mga naging highlight ng ating trips. So, next question. What was your most adventurous experience? I think po, yung most adventurous experience ko is yung binisita natin yung largest lump in India, which is yung Dharavi sa Mumbai. So, yan yung super adventurous para sa akin. Bakit? Kasi, doon nakita natin doon yung livelihood talaga ng mga tao doon. Aside from that, doon din natin na nalaman na hindi naman pala lahat ng mga napapanood natin na vlogs, hindi lahat ng mga napapanood natin na video, yun talaga. Kasi nung nagpunta ako doon, mabango guys. Mabango, di ba? Amoy amoy garlic, amoy ulam, ganyan, amoy bakery, ganun yung mga naamoy ko. Maaaring hindi ganoon ka-appealing sa eyes yung mismo mga makikita nyo doon. Pero kung amoy lang naman ang pag-uusapan is okay na okay po. Okay? So, yun ang pinaka most adventurous experience natin. And again, kung pupunta po kayo sa Dharavi, wag po kayong magdi-DIY doon. Okay? Aside from baka mamaya medyo dangerous siya kapag ka-DIY, mas maganda yung na-guided. Kasi para may kasama kayo na lokal kapag mag-iikot-ikot kayo doon. Kasi yung largest slum nga po siya in India. So, baka mamaya maligaw kayo sa loob and hindi natin alam kung ano yung mga safe na dapat daanan. Okay? Next question. Which country had the friendliest locals? So, tatlo yung inilista ko dito sa cellphone. Ang una ko inilista is Japan, next Vietnam, next Thailand. Japan, friendly naman po yung mga Japanese. Yun nga lang, medyo may na-encounter tayo sa Fukuoka na parang sinigawan tayo. Pero okay lang. Pero in general, friendly pa rin yung Japanese for me. Tapos yung Vietnam, okay sila. Yung Thailand, okay din po. Mababait, lagi nakangiti, ganyan. And hindi ko na isama sa mga tanong dito kung ano yung medyo masusungit. Medyo may mga masusungit na locals. Hindi ko na isama sa mga tanong pero sasagutin ko, Hong Kong po ang may mga masusungit na locals. I think yung iba sa inyo na-experience din yon at baka yung iba sa inyo may experience. Kaya wag po kayo ma-culture shock. Medyo masusungit po talaga yung tao sa Hong Kong. Pero okay po. Kapag kunyari magta-travel kayo sa Hong Kong, okay pa din yan. Okay? Next question. What was your favorite travel memory from 2024? So, I think pinaka-favorite ko po is yung first snowfall experience in Sapporo.
Ayan, first snowfall experience in Sapporo yung pinaka nagustuhan ko. Kasi talagang doon ko talaga nakita yung moment na snowfall. Tapos yung parang ang magical ng feeling. Yun yung pinaka okay na na-experience ko. And aside from that is yung binisita po natin yung Taj Mahal. So, yung Taj Mahal po is napakaganda talaga. Tapos pagkatitignan nyo, grabe, nabisita ko na yung isa sa mga 7 wonders of the world. Yung ganung feeling, tapos nakakatayo ng balihibo, ganun po. And aside from that is Jaipur. Maganda yung Jaipur, okay? Kakaiba yung Jaipur. So, yun. First snowfall experience sa Sapporo, Taj Mahal, and Jaipur. Yun yung mga experience natin na talagang nag-highlight ng ating 2024. Okay, next. Which destination surprised you the most? Okay? So, dalawa po ang inilista ko dito, India and Nepal. So, India kasi kokonti lang ang mga napapanood nating vlogs, pero meron na po mga vlogs na mapapanood nyo din naman online. Kaya lang, syempre, kapag meron pa mga hindi na document, ganyan. So, nung nagpunta ako doon, ganito pala. Okay, ang ganda. Yun nga lang, totoong may mga kinakamay-kamay na pagkain, yung mga napapanood natin sa YouTube, saka sa Facebook. Pero, hindi naman po dahil sa mga ganun-ganon ay i-generalize natin yung country. So, para sa akin, maganda siya. Na surprise ako sa ganda ng mga historical sites doon. Tapos sa Nepal naman, ang na-surprise naman ako doon is yung tawag doon, yung medyo nakakakilabot, balahibo po na yung kine-cremate in public yung tao. So, doon ako na surprise, and aside from that, na culture shock, ganung level. Okay? So, yun po yung mismong nagpa-surprise sa atin ngayong taon. Okay? So, next question. Grabe, question number 10 pa lang to. Napakadami na nating nasabi. Question number 10. What was the best luxury hotel or resort you stayed at? Okay? So, sa experience ko po, number 1 is yung Crimson Boracay. January ito nangyari. Kasi usually kapag po nagbo-Boracay tayo, nakikita nyo naman yan kahit sa mga previous vlogs. Kahit hindi pa tayo nagbablog dito sa YouTube, gustong-gusto ko po talaga nagpupunta sa Crimson Boracay. And aside from that, maganda kasi yung beachfront nila. Medyo semi-private and maganda yung mga facilities. So if ever kung gusto nyo po dun magpunta is mag-check-in po kayo sa Crimson Boracay. And located siya sa Station 0. Tapos next naman is yung Fullerton Ocean Park, Hong Kong. Maganda yung view dito. Medyo pricey lang talaga siya pero okay pa din. Okay? If ever kung gusto niyo dong magpunta is mag-check-in kayo doon kahit 1 night lang o 2 nights ganyan. Tapos ang gagawin niyo lang is kapag pupunta kayo ng Ocean Park, doon kayo mag-check-in, 'di ba? I-schedule niyo na lang. So okay siya sa akin. Tapos next is yung WM Hotel sa Sai-Kung. Yan, okay 'yun. Yun yung isa sa mga nagustuhan kong luxury hotel na natuluyan natin ngayong taon. Okay? So next, which destination was the most photogenic? Okay? So, I think personally, kung ano yung nakita ko na parang, ang ganda nito. 3 pong bansa, okay? India, South Korea, and Japan. Okay? Hindi naman halata sa akin na favorite ko yung India, no? Hindi naman halata sa mga sinasabi ko sa inyo. Kasi, okay, i-spoil ko na, India po, isa po yan sa bias ko po talaga ngayong taon. Okay? So, India, South Korea, and Japan. Okay? Bakit India? Grabe yung mga historical sites na pwede nyo picturean doon. Tapos, aside from that, is ang photogenic ng mga ibang lugar talaga sa India if ever kung magpupunta kayo. Pero mas photogenic sa Agra, tapos sa Jaipur na part, okay? Doon ang mas photogenic. Sa South Korea naman, is maganda in general. I-exclude natin yung mga shopping locations, yung mga spots na yan. Magaganda po yung mga parang temple, ganyan. Tapos magaganda yung Gwangju, yan, magaganda po yun. So if ever, yun po yung ating nagustuhan sa South Korea. Tapos sa Busan part, nagustuhan ko talaga, guys. Nagustuhan ko talaga. Like, literally. Okay, nasabi ko na naman yun. So, ang ganda po talaga. Tapos sa Japan naman, in general, ang ganda talaga ng Japan. Ganda talaga ng Japan, guys. Like, ang favorite kong spot doon, syempre, Sapporo kasi malamig. I mean, photogenic ang usapan. So, I think Kyoto. Kyoto po ang pinaka-photogenic. Then, sa Fukuoka, meron din naman. So, lahat talaga kapag nagpunta kayo ng Japan, kahit kalye lang doon, pinipicturean ko. Ganung level, guys. So, ang galing. Napakaganda ng pagkakagawa ng Japan. So, next question. What was the most budget-friendly country you visited? Okay. I-exclude natin yung hotel. Kasi medyo may mahal na hotel dito sa mga i-mention ko na to. Pero exclude natin yung cost na lang ng food, transportation, ganyan. Ang gusto ko pong sabihin sa inyo is Thailand, Taiwan, and Indonesia.
Yan po yung okay. Pwede na rin natin isama yung Vietnam. Pero mahal kasi yung hotel sa Taiwan eh. Sa Taiwan, yun yung nagpapamahal sa kanya hotel. Pero yan po, yung mga countries na nagustuhan po natin na budget-friendly ngayong taon. Okay? So, next. Number 13, where did you experience the best cultural immersion? So, ako po, personally, yung talagang mga parang na-immerse natin talaga ng todo ang ating sarili sa bansa na yon, sa lugar na yon, is lahat po ng mga Mumbai tours na ginawa natin, okay? Nagpunta tayo sa mga livelihood spots nila, sa mga pagbebenta ng mga bulaklak, nagpuntahan nga natin yung largest slum, napuntahan natin yung mga iba't ibang mga tourist spots, ganyan. And, yun talagang parang immerse tayo na todo. So, Mumbai tours po. Mumbai tours yung nilagay ko dito, pero ibig sabihin ko doon, is yung mga naging tour natin sa Mumbai talagang immerse tayo ng todo sa culture nila. Okay? Next question. What was the top beach destination in 2024? For me, wala pong makakatala sa Boracay Island. Okay? Alam ko, hindi ko pa napupuntahan yung mga ibang bansa. Okay? So, gusto ko lang sabihin sa inyo na ito po, based po sa experience natin ngayong 2024, Boracay Island talaga. Maganda sa Bali, pero iba yung ganda ng Boracay Island. Kaya kong ilaban talaga to. Okay, amin na tong Boracay. The best to. Okay? So, yun pa, Boracay Island. Next question. Which country had the best public transportation system? Personally, sa aking experience, Taiwan, Hong Kong, Thailand, Japan, and Singapore. Wait, hindi ko nilagay dito yung Singapore, so idadagdag ko siya. Pero, pwede nyo din dito ilagay yung South Korea, kaya lang kasi medyo mahirap intindihin yung mapa ng South Korea. Gets nyo yun? Yung ibang map nila, so yun, medyo mahirap siyang intindihin. Pero ito, lahat ng binanggit kong country, dito sa nasa mismong screen, the best po dyan. Yun nga lang, medyo malilito kayo minsan sa mga interchange, pero with the help of Google Maps is makakaya nyo po yan. Okay? Next, where did you have the most unique dining experience? Para sa akin po, ang pinaka-unique po talaga is yung inisponsoran tayo ni Klook kasi pinadala tayo sa Singapore. Kasama natin si Maine. So, yung Singapore Flyer fine dining experience po. Most unique siya, at the same time, ang mahal nun. Parang 20 mil ata yun, guys. Parang 20,000 pesos yung fine dining experience namin doon. So, yun po yung pinaka most unique dining experience natin kasi syempre nasa Singapore Flyer na kayo, fine dining pa, tapos nakikita nyo pa yung view ng Singapore. So, yun po. Pero again, hindi tayo ang gumastos doon kasi pinili tayo para gawin yun. So, thank you po, Klook Philippines, Klook Central, for selecting me and Maine para dyan. Okay? So, next, what was the most challenging trip of the year sa akin? Pinaka-challenging para sa akin is India and Nepal kasi ito po talaga yung talagang deep dive natin ang pagre-research. And aside from that is yung talagang pinaghandaan natin at simula din nung nag-India tayo na ganito na tayo sa cellphone. Ito. Kasi natatakot ako baka mamaya mahablot sa atin yung cellphone natin. And yun, pinaka-challenging siya dahil talagang tinignan ko kung ano yung mga scams, tinignan ko kung ano yung mga ganyan, tinignan ko kung okay ba talaga tong lugar na to for solo traveler, ganyan. Pero okay naman siya. Okay, wala akong naging problema dyan. And the best siya. And challenging trip yung Nepal kasi nagkasakit tayo doon. Okay? Nagkasakit po tayo doon kaya hindi natin na-enjoy na masyado yung Nepal dahil may time na nakahiga lang tayo sa hotel kasi nagkasakit na tayo. And aside from that is challenging siya in terms of kapag ka po sa Nepal ay mabundok-bundukan na po yun. Kaya if ever kung gusto nyo po talagang yung puro outdoor activities, the best yung Nepal para sa inyo. Pero sa akin parang ang challenging nun dahil hindi naman po tayo ma-hiking na tao na super, syempre nasa Nepal yung Mount Everest, mga ganyan. Pero yun po, again, India and Nepal. Next question. Which destination had the best historical landmarks? Again, ito na naman, India po. Yung lalo na, yung Golden Triangle Tour na inavail natin via Klook. So, yun po. Lahat ng pinunta natin doon, super ganda. Okay? And napaka-the best nun. Next, what was your favorite travel gadget of 2024? Ginagamit ko yung isa which is Osmo Pocket 3, DJI Osmo Pocket 3, itong gamit natin sa pag-film, Anker Power Bank, tapos yung isa yung Toto Portable Bidet. Okay, nasingit ko pa yung bidet na yan. Kasi guys, syempre kapag ka-traveler kayo, kailangan may bidet kayo. So, napaka-importante ng bidet sa akin, napaka-importante ng power bank sa atin, napaka-importante ng Osmo Pocket 3 dahil syempre nag-vlog tayo. And kapag ka yung Anker Power Bank naman, syempre kapag naloba tayo, tapos yung Toto Portable Bidet, alam nyo na yun. Okay? Next, which country had the best shopping scene? Okay, so sa akin po, ang pinaka number 1 talaga sa akin is Japan, tas number 2 sa akin
is yung Thailand. Okay, bakit? Yung Japan po, ang gaganda ng mga branded stuff dyan, ang mumura. Tapos yung mga mismo mga mabibili nyo sa Donkey, sa drugstore, the best, mura talaga. And sa Thailand naman, kapag gusto nyo yung mga tiyanggi-tiyanggian, ganyan yung mga, kunyari, Chatuchak Weekend Night Market, bibili kayo sa mga night markets, ganyan sa Pratunam, ganyan, the best po talaga, Japan and Thailand. Okay? Sa Japan, mga branded stuff, sa Thailand is yung mga murang stuff, ayun, okay? I mean, mga murang parang Tiangge quality stuff, ayun, dun sa Thailand yon. Tapos, next question, what was the coldest place you visited this year? Siyempre, wala nang patumpik-tumpik pa sa Sapporo, Japan, dahil nag-spend tayo doon ng ating winter season, okay? Winter trip, okay? Sapporo, Japan po ang pinakamalamig nating napuntahan. Next, where did you experience the most beautiful sunsets? Okay? Ito po ay Kuta Beach sa Bali, Indonesia. Okay? Yun po yung napakaganda talaga na sunset na na-experience natin. Yun, napaka-the best nun. And if ever kung pupunta kayo ng Bali, magpunta kayo sa Kuta Beach, lalo na pagka-sunset part, ang ganda. Sana hindi kayo matapat sa maulan-ulan, ano? So, yun po. Next question. What was the best wildlife encounter of the year ko? Okay? So, nakalimutan ko na kung saan dito specifically, pero kasi meron tayong mga nagugubat-gubatan tayo, which is nung nagpunta tayo sa Davao, Kota Kinabalu, tapos sa Luang Prabang, yung meron dumaan na parang, hindi ko alam, bayawak ba yun? Ewan ko, pero yun yung pinaka wildlife encounter ko of the year. Nakalimutan kami, yung tipong napahinto akong ganyan na may dumaan na ganun. Yun, encounter eh. So yun, hindi ko kinakount yung mga nagpunta tayong zoo na ganyan. Pero ito kasi encounter talaga, tumaan talaga sa harapan natin. So yun po. Okay? So next, which country had the best festivals or celebration? Thailand po for me sa mga napuntahan natin ngayon. Pero specific festival, specific celebration, Songkran po. Okay? Nagpunta tayo dyan with our content creator friends sa Bangkok, tapos sa Chiang Mai. Doon natin sinelebrate yan. Tapos, next question, what was the most relaxing trip you had in 2024? Yung trip po natin sa Bali, Indonesia. Bakit? Kasi hindi na talaga dapat ako mag-vlog doon. Pero sayang ka ako eh. I mean, andun na tayo, ba't di pa tayo mag-vlog? Pero yung kasing trip na yun, inilaan ko yun sa para pag-relax ko lang, pag-chill, ganyan. So far yun po. And I think yun pa yung pinakamura nating trip, yung international. Kasi mura talaga sa Bali, lalo na yung mga hotel, ganyan, ang mura talaga. So next, which destination was your favorite for hiking? Personally, again, hindi po ako nag-hiking, pero itong tanong na to ay kinuha ko sa internet, so kailangan ko sagutin sa inyo. Kung mag-hiking po kayo, the best choice sa inyo sa mga napuntahan natin ngayong taon ay Nepal. Okay? Bakit? Kasi ang dami mga mountain doon. Okay? May mga mountains doon na kung saan may mga snow, ganyan. Di ba nga andun nga yung Mount Everest? So, kayo na po bahala kung ano po ang gusto nyong akyatin doon sa Nepal. Pero Nepal po talaga. Next question. What was the most Instagrammable spot of the year para sa'yo? Para sa akin, I mean. So, sa akin, Jaipur area, Kyoto area, tas Angkor Wat area. Okay? Yun po ang pinaka-Instagrammable spot na pwede nyo pong picturean. Next question. Which country had the best traditional music or performances? Okay? So ako po, ito lang po yung na-encounter ko na nagsasayaw-sayaw, which is sa Vietnam. Okay? Meron tayong na-encounter sa Sapa, Vietnam na nagsasayaw-sayaw dun sa may Fansipan. Kaya lang, hindi ko siya na-videohan ata or na-videohan ko, pero yun po. Vietnam. Next. Grabe. Pang 13 question na to, napakadaming tanong. Next, what was your favorite weekend getaway destination? Okay, Taiwan po, yung parang naging favorite kong weekend getaway ngayon. Dahil, naalala nyo, nag-weekend trip, ay hindi, Hong Kong. Yung kasama ko si Jax and Maki. Tapos, yung Taiwan din, kasama ko din si Jax and Maki. Grabe, puro weekend getaway pala kami. So, yun po, Taiwan and Hong Kong. Kung naaalala nyo po yung mismong vlog na yon, yung Taiwan na vlog, tapos yung Hong Kong na vlog, yun po. Okay? So, yun po yung weekend getaway. Puro weekend pala yun nangyari, no? So, next question. Where did you feel the safest while traveling? Alam nyo, ngayon ko lang nasasabi tong country na sa mga sagot natin, pero Brunei. Napaka-safe sa Brunei, guys. Like, literally, super safe. And if ever kapag maglalakad-lakad kayo, kahit merong pedestrian lane, is sila mismo yung hihinto for you, ganung level. So, again, Brunei po. Okay? Next question. What was the most luxurious experience of 2024 na na-experience ko? Okay? So, again, uulitin ko lang, Singapore Flyer fine dining experience. Kasi ang mahal niya. 20,000 plus. Fine dining sa Singapore Flyer. Diba? So, luxurious yun para sa akin. Pero hindi kami doon naka-formal, ganyan. Tapos, yung Crimson Boracay kapag ka naman beach vibe. So, yun yung luxurious experience na na-experience ko ngayong taon. So, next question. Which place had the most incredible architecture?
India. Architecture, India talaga, the best talaga siya for me. So, kapag ka nagpunta kayo doon, makikita nyo yung ganda niya in person. Kapag ka nakalapit kayo ganyan, makikita nyo yung mga super detalyado, yung mga nakaukit, ganyan. So, yun po. Okay, next question. Where did you have the most delicious street food? Ang tanong is where? So, Taiwan po at Vietnam. Okay? Pero, yung specific food na nagustuhan ko sa kanila talagang pagka ito, dito to sa bansa na to, sa Taiwan po, stinky tofu. Favorite ko talaga yung stinky tofu. And I think napapansin nyo yun kapag nagta-Taiwan tayo. Priority ko talaga tong stinky tofu. Then sa Vietnam naman, bun cha. Bun cha talaga. Bun cha talaga. Next, what was your favorite city for exploring on foot? Kapag ka on foot po, Luang Prabang. Aside from super laid back niya talaga, hindi ka talaga dun makakapag-buy car. Kasi wala naman dong Grab, wala dong Uber, ganyan. So talagang maglalakad ka dun. Tapos okay na okay dun sa lugar na mag-inhale, exhale lang. Ganun. Okay dun. Okay? So, 36. Which country or region had the best winter activities? Hokkaido, Japan! Okay, Hokkaido, Japan talaga yun. Wala nang explanation. Alam nyo na yan. Pagka winter season, Hokkaido, Japan. What was the most emotional travel moment of the year para sa akin? I think nagpunta ako ng India kasi talagang guys, kung hindi pa ako napupunta ng India, parang yung talaga nililook forward ko. Gusto ko magpunta ng India. Favorite country ko yung India. Dream destination ko yung India. Yan talaga. Yan talaga. Kaya, I think nung nagpunta ako ng India, nakita niyo super saya ko. Kasi talagang yun yung dream destination ko. Pero ngayon, nag-iba na siya. Pero isa to sa mga dream destinations ko. Ngayon, ang dream destinations ko na, destinations, syempre, tama naman siya. Brazil and Peru na ngayon ang dream ko. Pero noon, talagang India yung nangunguna. India talaga yung nangungunang ganyan. And yun yung parang, wait, emotional na pala yung topic. So, basta yun yung nagpa-emotional sa akin ngayon. Pero I think, magiging emotional din naman ako sa mga nabanggit kong bansa, which is Peru and Brazil. So, yun. Okay? So, and Switzerland. Switzerland pa pala. So, next question. Which destination was the best for solo travel? Pero destinations yung isasagot ko, okay? Again, Japan, Taiwan, and South Korea. Okay? Japan, alam nyo na yan. Safe talaga sa Japan. And best siya for solo travel. Taiwan, best siya for solo travel. South Korea, best siya. Pero may mga instances na may mga viewers tayong na didiscriminate dito. Kasi, basta, gets nyo na yun. Yung iba dito, hine-head to toe, ganyan. Pero tayo, hindi po natin experience yun. Number 39. What was the most spontaneous trip you took in 2024? Naalala nyo yung trip natin sa Taiwan na akala ko malamig. Tapos, mga naka-jacket tayo, ang init-init pala. So, yun po. Nung nagpunta tayo sa Yangming, ano yun? Nakalimutan ko na, pero yun. Yung Taiwan trip po natin, yung first quarter ng taon. Yun po. Tapos, last question. Where would you return to in 2025 without hesitation? Without hesitation to. Malapit sa Pilipinas sa mga bansa ang isasagot ko. Syempre, gusto kong bumalik sa South Korea, gusto kong bumalik sa Japan again, gusto kong bumalik sa Thailand dahil ang mura ng shopping. Taiwan kasi favorite country ko din yan. So, yun po. South Korea, Japan, Thailand, and Taiwan. Sa South Korea, kasi pinangako ko sa inyo, gusto ko talaga magpunta ng Jeju. Ang bilis ko na naman magsalita. Basta yun, South Korea po. Sorry, ang bilis. So yun, South Korea. So yan po yung mga tanong, yung 40 questions. Napakadami, no? Pero at least, nalaman nyo kung ano yung tinitibok ng puso ko sa mga tanong na yan. Na mga dapat kong isaugot, di ba? So ngayon po, ay meron ako ditong 5 na category na irarank natin, okay? So, number 1, top 3 countries for shopping ni Ivan de Guzman. So, ito po ay Ivan Picks. Wow, Ivan Picks. So, ang number 3 po natin, ilalagay ko na dito, ipa-plug ko na dito lahat agad, yung tatlong top na yan. Top 3 natin, Hong Kong, Taiwan. Top 2 natin, Thailand. And top 1 natin is Japan. So, ayan. Bakit? Bakit naging kala ko ba Ivan top 3 lang, pero ba't 4 yan? Kasi guys, hindi ko mapili. Japan talaga, the best talaga siya for shopping. Like, in general, the best siya. Mapa-branded, mapa-hindi-branded, the best ang Japan. Thailand, bakit Thailand ng top 2? Again, mahilig po ako mag-shopping sa Chatuchak. Mahilig ako mag-shopping sa Union Mall. Mahilig ako mag-shopping sa... Saan pa ba yun? Sa Lido Connect, yan po ang mga gusto kong sinashoppingan. So again, pagka nagpunta kayo dyan, the best talaga. Lalo na yung night markets, super the best siya for shopping. Okay? Tapos Hong Kong and Taiwan, okay siya kasi nagsha-shopping ako sa Hong Kong and Taiwan kapag ka sapatos. So if ever, pwede din po kayong mamili dyan. Pero kung isa lang, Japan talaga, tapos Thailand, tapos Hong Kong, Taiwan. Okay? Yan po ang ranking natin. Top 3 most favorite trip this year. Ito na agad yung tanong. Ang bilis naman. Ayan. So, nakita niyo yung top 3 natin. Top 3 natin, Japan. Top 2 natin, South Korea. Top 1 natin is India and Nepal. So, Ivan, bakit top 3 lang yung Japan? Kasi po, guys, yung Japan po, hindi natin siya first time na puntahan ngayong taon. So, nakapunta na tayo ng Osaka. So, parang for me, okay, ibababa na kita sa top 3. Ang nagpa-favorite sa'yo sa akin kasi nagpunta tayo ng Sapporo dahil first snowfall experience natin yun. Pero, pasok pa rin naman siya.
Yung South Korea kaya naging top 2 sa akin kasi guys, alam nyo, hindi ko talaga gustong punta. I mean, wrong word. Hindi talaga priority sa akin ang pagpunta sa South Korea, pero nagustuhan ko yung Korea. Minahal ko ang Korea nung nagpunta tayo. Ang ganda pala ng South Korea, okay? I think one of the reasons kaya bakit parang hindi natin siya priority talaga ngayong taon noong una is kasi hindi naman po tayo K-pop fan, K-drama fan, ganyan. Pero kapag ka nagpunta pala kayo sa Korea, hindi lang pala doon umiikot ang mundo doon. Napakaganda po ng mga cultural sites, historical sites doon, and napakadami pa nating pwedeng i-discover doon. Okay? So, as I have said before, is ang pupuntahan natin dyan next is Jeju. Okay? Pinangako ko sa inyo yan. Tutuparin ko yan soon. Okay? So, ang number 1 po natin is India and Nepal. Di naman halata. Bias ko siya. Sinabi ko naman sa inyo dun sa 40 questions. Karamihan doon India, di ba? Kasi po, guys, ang ganda I mean, favorite country ko kasi kaya I think favorite trip ko din siya. Okay? Napuntahan. So, yun po talaga. India and Nepal siya. Yun nga lang sa bandang Nepal part na nung trip natin. Kasi di ba magkasunod yan, is medyo nagkasakit po tayo kaya hindi po natin na-enjoy masyado. Pero, again, ito po yung top 3 natin na most favorite trip. Ayan, nilalagay ko dito yung ranking. Next, top 3 destinations with best food. Ito po, nakikita nyo naman. Number 1 natin, Japan. Number 2 natin, Thailand. Number 3 natin, Taiwan. Okay? Bakit Japan, Ivan? Kasi po, guys, yung sa Japan, kaya ako naman sinagot yung Japan. Kasi yung mga konbini nila, the best. Tapos, yung mga Sukiya, Matsuya, Yoshinoya, Yakiniku like, the best talaga siya for me. Ang budget, tapos okay. Tapos, mahilig ako sa Japanese food. Okay, so yun po. Tapos, next, number 2, Thailand. Ito po, ang gusto ko po dito mga street food. Yung mga nabibili sa mga kanto-kanto, ganun. Yun po ang gusto ko sa Thailand. And masarap din naman yung mango sticky rice. Maganda din, masarap din yung tom yum. Masarap din yung mga ibang mga street food na mabibili nyo, ganyan. So, the best. Number 3, Taiwan. Gusto ko yung mga street food sa Taiwan. Aside from stinky tofu, milk tea, ganyan. Tapos yung mga ibang mga pwedeng kainin pa dyan. 'Di ba? Okay siya. And next, top 3 most affordable destinations. Okay? So, ito po yung listahan. Okay? Actually, top 3 lang, pero bakit 4 tong sinabi ko sa inyo? Kasi hindi ko talaga mapag-desisyonan, guys. Kanina, tinitingnan ko bago ako mag-vlog, bago ako mag-film, sinasabi ko, ano ba dapat sabihin ko dito? 3 lang pero hindi talaga. Kailangan ko talaga siyang i-explain sa inyo. So, ito po, number 1 natin Thailand, 2 natin Vietnam, 3 natin Indonesia, 4 natin Taiwan. So, bakit 4 ang Taiwan? Ang nagpapamahal sa kanya para sa akin, hotel. Mura yung mga food doon, transportation. Doon yung hotel medyo pricey kumpara sa 3 minention ko. Okay? Minsan kasi yung hotel dyan, ang mahal talaga eh. Like parang, makakita ka ng mura pero hostel na. O yung meron ng bunk bed, ganun. So, number 3 is Indonesia. Ang mura po sa Indonesia, lalo na kung magpupunta kayo ng Jakarta, ang mura dyan. Pero, yung trip natin ngayon kasi is Bali, di ba? So, ang focus ko doon is yung hotel. Ang mura ng hotel dyan. Makakita kayo ng hotel dyan na less than 1,000 pesos per night. Okay? Pero, mamili na lang kayo. Meron dyan mga parang ano sa atin, parang Oyo. Oyo na hotel o parang Red Planet quality na hotel na napakamura, okay? Vietnam, napakamura din dyan. Pagkain, transportation, tapos yung mismo mga hotels, ang mura din. Lalo na yung Thailand, ang mura ng hotel, ang mura ng pagkain, ang mura ng mag-shopping, ang mura ng ticket, lahat, okay? So, yan po ang ating top 3 most affordable destinations na kung saan naging top 4, okay? So, papalitan ko na. Top 4 na yan. Okay? So, ngayon, Ivan, ito naman, top 3 most expensive trip this year. Okay, so hindi ko muna i-reveal yung mismong presyo. So, ito muna. Ito po. Ayan, papakita ko na muna sa inyo isa-isa. Okay? Isa-isa. Number 3. Ang number 3 po na pinaka-expensive natin na trip ngayong taon isang Sapporo, Japan. O, diba? Number 3 lang, Ivan, Sapporo, Japan. Yun lang yung number 3 mo. Paano pa yung number 2 and 1? So, yung number 3, Sapporo, Japan, ang nagastos po natin dyan for 16 days. Kasi Tokyo and Sapporo naman tong trip na to. So, 115,400 pesos. And ang punta natin dyan last week ng January, mapapalapit na dun sa Snow Festival, diba? So, ang mahal talaga. Lalo na solo travel pa tayo at nagtutur-tour pa tayo. So, 115,400 pesos po ang nagastos natin dyan in total. Pero 16 days yan, Ivan, so ang mura. Diba? Sapporo, Tokyo to eh. Next, India and Nepal, number 2 yan. Ang ginastos po natin dyan is 121,556 pesos. 17 days po ito. And kung pagkukumparahin nyo,
ang mura ng India sa ganitong halaga at Nepal kasi dalawang bansa na to at malayong-malayo pa sa Pilipinas, tas ito ang nagastos nyo for 17 days. May mga flights pa to, madaming flights to. So yan, India and Nepal, yan po. Yung number 2. Tapos ang pinakamahal na trip natin ngayong taon kung saan ginastos natin na pagkalaki-laki, South Korea. Ang nagastos po natin sa South Korea is 132,185 pesos for 15 days, okay? And para sa akin kasi, ang nagpamahal dyan sa trip natin sa South Korea is yung hotel natin. Hotel natin sa Myeongdong, tapos yung hotel natin sa Busan. Diba? So, yun po yung nagpamahal. Pero so far, sa mga yan naman, wala naman tayong regrets. So, again, ito po yung ranking. 1, 2, 3, South Korea, India, Nepal, Sapporo, Japan. So, yan po. Yan po ang mga expensive trip natin ngayon. Okay? For transparency purposes, pinakita ko lang sa inyo. Okay? Okay, now, nasagot na natin yung 40 questions at naibigay ko na rin sa inyo yung 5 top 3 rankings ko. Depende sa category na yan. At ngayon, ayan, magpapag-giveaway na tayo, okay? So, Ayman, bakit ka magpapag-giveaway? Wala, trip ko lang po. Gusto ko lang talaga magpasasalamat sa inyo. Gusto ko lang magpasalamat dahil super thankful lang talaga ako sa mga nangyari ngayon. Kapag ka na-imagine ko, grabe, napakadami nating napuntahan. Nagkaroon tayo ng 32 trips ngayong taon. Nag-fly tayo sa 68 flights. Di ba napakadami nun, guys? And dami nating opportunities na natanggap ngayong taon at kung hindi din naman dahil yan sa inyo. Okay? Hindi natin makukuha yan kung hindi dahil sa inyo. Okay? So, ngayon, magpapag-giveaway tayo ng 3 muna. Okay? Kasi mayroon pa tayong giveaway na naka-ready na sa mga susunod na milestone natin. So, ngayon, 3 lang muna yung pipiliin ko. Okay? 3 lang yung pipiliin ko. 3 lang. So, ngayon, ang gagawin nyo lang po ay sagutan nyo lang tong question na to. Sagutan nyo tong question na to. Ang tanong, what's your all-time favorite vlog I've created and why? Kapag sinagot niyan, syempre, dapat i-mention nyo yung destination, okay? So, kunyari, ang favorite nyo is Sapporo. Yan, yung Sapporo vlog. Kung ano yung naging laman ng Sapporo vlog na yun, kung ano yung pinaka-favorite nyo, bakit naging favorite nyo yun. Kayo na po bahala kung ano po gusto nyo yung technique sa pagsagot. And, kapag nasagutan nyo yan, is isagot nyo dito, tapos i-DM nyo sa akin sa Instagram, okay? Huwag nyo nang ilagay yung mismong user handle nyo dito. Pag ma-matching ko na lang yung mismong sagot nyo dito, tapos yung DM nyo sa akin sa Instagram. Kasi for privacy purposes, baka ayaw nyong ma-plug dito yung mismong pangalan nyo. Syempre, nire-respeto ko ang privacy nyo. And aside from that, is ang i-DM nyo sa akin, yung screenshot ng comment nyo na dito. Okay? Screenshot ang comment nyo sa mismong YouTube vlog na to, i-DM nyo sa akin para lang matrace ko kayo. Okay? Matrace ko kayo na nag-comment kayo sa YouTube vlog, tapos diniem nyo sa akin yung screenshot ng comment nyo sa YouTube vlog, tapos kapag ka po kayo po ang aking napili, ay sa Instagram ko din po kayo kukontakin. Okay? So, yun lang naman. At mamimili ako ng 3 na kung saan padadalan po natin ng gift certificate. Ang papadala ko na lang is Klook gift certificate, okay? So, bakit Ivan puro Klook? Bakit puro Klook ang pinapadala mo? Kasi po, syempre, ang mga nanonood po sa atin ay travelers and ang inisip ko, syempre, mapapakinabangan nyo naman kapag ka naman sa Klook, o, diba? So, magpapadala po tayo ng 3 1,000 pesos na gift certificate, okay? So, para saan, Ivan, para saan? Para saan yung 1,000 na yun? Pwede nyo gamitin sa eSIM, o, diba? Makakatipid kayo sa eSIM. Pwede nyo gamitin sa airport transfer kapag ka from airport to hotel, o, diba? Isipin nyo, sagot na yun ng Klook, ganyan. And aside from that is, eSIM, pwedeng tour, okay? So, ito po, hindi po to sponsored ni Klook. Ako po ang gagastos, bibiling ko po kay Klook, tapos ibibigay ko sa inyo yung gift certificate. I mean, yung gift card, okay? So, yun po, maraming salamat. Yun lang naman so far. At, syempre, sasabihin ko na sa inyo ang ating trip. So, gusto ko lang sabihin sa inyo, ewan ko kung nasabi ko to sa Sapa Vlog. Nasabi ko sa Sapa Vlog kasi na yun ang ating last trip ngayong taon. Pero hindi ko po na-specify sa inyo na yun ang last trip natin ngayong taon na kung saan full mapopost ngayong taon yung mismong travel series na yun dahil meron po akong surprise at gusto kong i-share yan sa inyo ngayon. Kung ikaw ay nakaabot dito sa part na to, ikaw po ang unang makakaalam, okay? And hindi ko pa to pinapost sa aking Instagram account at hindi ko pa to pinapost sa ating TikTok account dahil tayo po ay magsa-celebrate ng ating year-end trip. I mean, mag-year-end trip tayo at doon tayo magsa-celebrate ng ating New Year. Guys, papakita ko sa inyo. Guys, I'm so happy to announce na tayo po ay pupunta sa We Are
going to Europe! Okay, so yan guys. Ito po ang ating Schengen visa. Ayan, as you can see, ayan po ang pinaka-visa po natin. At yun, yes, kino-confirm ko na, tayo po ay naaprubahan ng Schengen visa at yan po ang susunod na vlog na lalabas dito sa ating channel. So expect nyo na Europe vlog na ang next. And maraming salamat. So thank you guys for supporting me. Mag-comment kayo dito kung ano yung thoughts nyo, kung ano yung gusto nyo i-vlog natin sa Europe. I-comment nyo dito. And yun, maraming salamat. This is Ivan de Guzman. Merry Christmas or Happy Holidays para general. And Happy New Year. Happy 2025 and more travels to come sa ating lahat. Again, Ivan de Guzman po. So, yun lang. Thanks!